lahat na pumupunta rito, kahit follower kita or hindi kita follower, tinuturi ko po kayong mga kliyente pa din. Alam niyo po ba kung magkano ang costing ng laundry? Yun po yung tanong ko kanina. Nasagot naman na po ba? Hindi pa. Ang laundry po, electricity po niyan is only 1 pesos. Per load po ito Tapos sa gas naman po is 80 cents. Lagi ko nga sinasabi sa Opcam. Sa lahat ng negosyo, number 1 is the customer service. So kahit maganda yung product mo, hindi mo naman sila binigyan ng good after sales, good customer service. Wala, hindi tatagal sa iyo. Meron akong mga client in San Fernando, La Union. Yung kanyang water station, Quad del Oro ang pangalan niya. Nung pupunta pa ako sa mga water station, ma'am, sabi niya, sir, hindi ko ina-expect na kahit liblib kami, pupuntahan kami. Ang common na sagot daw sa kanila, sir, is napanood daw sa vlog na may water station. Kung napansin mo noon, hindi ko masyadong nire-recommenda yung 10, di ba? 9 lagi 9. Nowadays, nire-recommenda ko yung 10. Bakit? Kasi na-perfect na namin yun. Yung una nag-avail sa akin yan, during pandemic pa. Boss, 5 years na. Hindi pa nasisira mga makina. Nagbubuwal talaga eh. Ma'am, lapit ka, ma'am. Kahit wala kung ano? Okay. Yeah. Game. By the way, ako nga pala si Alfred Watermax. Kamusta po kayo, boss? Meron tayong mga client taga Novali. Yung iba namang mga taga Sati ay umalis na at papaayos daw sa atin yung water filtration nila sa kanilang resort dahil nawawarak daw yung kanilang sediment ng tubig. Kayo naman po negosyo. Okay, sila kasi resort yung kanina kaya medyo sobrang technical ng usapan. Pasensya na po kayo. What do you want to know about water station, sir? Dapat din lahat ang vlog nyo kaya... Oo, wala na kayong masyadong tanong. Lahat na pumupunta rito, kahit follower kita or hindi kita follower, tinuturi ko po kayong mga kliyente pa din. Kumbaga, customer kayo na feeling ko hindi niyo pa napapanood yung videos. Gusto ko kasi pantay-pantay ang assistance. Kasi dumayo kayo ng malayo eh. Gusto ko masulit. Sabi ko nga sa mga pumupunta dito, sa akin, bibili ka o hindi, yung pumunta ka lang dito, eh, na-appreciate ko na yun. Kaya thank you. Thank you. Bagay tiwala, sir, no? Kasi Opo, ma'am. Taga Nubali ka. Pumunta ka ng Pangasinan. Kahit mag-i-inquire lang, sabi ko nga sa kanila, sa mga staff ko, treat them na hindi pa yan sure buyer. We need to assist you very well. Kasi mahirap po eh. Yung bang parang hindi ko na-reach yung expectation ninyo. Nangyayari lang po yung mga outcome na yan kapag ka medyo, syempre, confidential na yung sasabihin. No, technically, I explain everything. But, syempre, yung mga advantage ng mga bumili sa akin, like strategies, how to handle this kind of situation. So, yun yung mga ino-off-cam ko, sir, napapansin mo. Pero yung mga on-cam, lahat naman po yun, transparent naman po ako. Of course, I could teach you how to market your product. Ano yan, ma'am? Aba, kontrata na agad? Nagbayad na kayo? magbabayad ka lang. Ang totoo niya, nung nag-uusap kayo diyan, nakikinig ako sa sinasabi niyo habang may kausap ako eh. Ang sabi ni sir, wala tayong pag-uusapan dito, alam ko na yan. Nag-isip din kami kung possible po na mag-add. Nagalagay din kayo ng laundry. Maganda yung revenue, ma'am. Of course, laundry yan eh. Alam niyo ba kung magkano ang costing ng laundry? Yun po yung tanong ko kanina. Nasagot naman na po ba? Hindi pa. Ang laundry po, electricity po niyan is only 1 pesos. Per load po ito Tapos sa gas naman po is 80 cents. Hindi ko maibigay sa inyo yung sukat ng tubig kasi meron iba-ibang presyo ang Maynilad or Prime Water or anything na supplier ninyo. Or yung tubig, pwede kasing malibre dahil water station kayo. Kumbaga hindi nakasama sa costing. O sabihin mo na per cubic na lang. Sabihin mo for the laundry, 2 piso or piso na lang. So magkano pumapatak yung puhunan mo ngayon? Eh magkano ang per load? Yung matitira dyan, yun po yung net mo. At ang maganda po sa laundry, compare mo sa water station, ang laundry po kasi wala kayong extra expenses like container. I-explain ko lang sa inyo kung paano sila nagmamatch ni water station versus laundry. Parehas siyang maganda. Yung water station malakas kapag summer, pero mahina kapag rainy season. Pero hindi nawawalan. Laging meron yan. Kapag si laundry naman po, lumalakas during rainy season. At kapag summer naman, medyo humihina. But again, hindi siya nawawala. Hihina lang. Kasi hindi naman titigil yung pagpapalit ng tao ng damit. Sa tubig, hindi tumitigil yung pag-inom. So technically, parehas po silang basic necessity. Kumbaga, hindi po yan wants. Needs po yan. Kung mapapansin niyo po, lahat ng negosyo na tinatayo ko po, more on nasa needs, wala sa wants.
Sabihin ng wants, pwede kang mabuhay nang wala ka. Pero yung needs, hindi ka pwedeng mabuhay nang wala ka nun. Ano yun? Tubig. Hindi ka pwedeng mabuhay nang walang tubig. Yung clothing, syempre, hindi ka na pwedeng walang damit, di ba? Nilalaban yan. So, never ending din yung laba. Sa pagkain naman, ayun, yung manscape. May food business pa rin ako, di ba? Pagdating naman sa, yung hangin lang dati, pinagkakitaan ko rin yan ng pandemic eh. Pero ngayon, hindi na eh. Kasi kami yung supplier dati ng oxygen tank dito eh. Yung COVID, alam mo boss, hanggang 24 hours open kami kasi yung hangin, kami yung nagbebenta noon time na yun eh. Syempre, water station, di naman po talaga makapag full blast noon time na yun. Hindi na nag-survive sa amin. Pero ngayon, magbenta ka ng hangin, medyo mahirap. Gasol, siguro, pwede. Pero ngayon kasi nowadays, humihina rin ng gasol eh. Yung mga bahay ngayon, electric nang gamit. Electric stove, may solar na, plus electric stove. So, ang laking tipid. Minsan, zero pa ang bayaran mo. Pero technically, siyempre sa masa, okay pa din yung mga gasol. Kumbaga, hindi naman nawawala. Yung negosyo tatayo nyo po, laundry plus water station, may pambalanse ka. Rain or shine, meron kang negosyo na malakas kumita. Kumbaga, kung mahina yung isa, may pang leverage ba? Kung mahina yung isa, may malakas ng isa. Kung malakas tong isa, ganunan eh. At the same time, yung tubig na supposed to be tatapon mo, nagagamit to pa sa isa pang negosyo mo. As in win talaga. Sipagan mo na lang kung paano mo siya ma-market. Lagi ko nga sinasabi sa Opcam. Sa lahat ng negosyo, number one is the customer service. So kahit maganda yung product mo, hindi mo naman sila binigyan ng good after sales, good customer service, wala, hindi tatagal sa'yo yan. Imagine nyo, we are offering a lifetime service warranty, ganyan. Kumbaga kung ano man yung magagawa namin, just to maximize yung product na mabibigay namin sa inyo, yun yung gagawin namin. On the other hand, a water station owner, ano naman ang pwede nyong gawin? So pwede nyong gawin po, bigay nyo po yung magandang serbisyo sa kanila. Paano ginagawa yun? So yun, syempre meron kayong customer data. Yung customer data po, ginagather nyo po yun para at least kahit paano, ma-monitor nyo kung may tubig na sila or wala pa. Meaning to say, hindi nila kailangan tumawag sa inyo para mag-order ng tubig. Kasi sa data nyo pa lang, meron na kayong data to deliver the water. Pag maganda ang service, sir, lilipat po ba kayo ng binibilhang water station? Hindi. Kasi maganda ang serbisyo. Kahit mas mahal pa siya. Diba? Baka sir, kunyari, may data ka, nag-birthday yung customer mo, nilibrehan mo ng isang container na tubig, sir. Nakalagay doon, happy birthday from Velarde family. Yan, water refilling station mo. Ito pangalan, Velarde Water Refilling Station. Happy birthday, Santos family. O, ganyan. O, sino may specific na may birthday na yun. Nilibre mo, boss. Baka mamaya sa sobrang tuwa nun baka ikaw lang nakaalala sa birthday niya, yung pamilya niya, hindi. Pwedeng ganun, nangyayari yun. During time na nag-ooperate ako ng water station, meron akong data na yan. Kinukuha ko po yung mga birthday ng mga clients ko. Para dala mo ng libre yun. Bibigyan mo ng anything na pwede mong maibigay. Uy, pinapahalagahan ako ni ganito. Ngayon, boss, kahit opera ng mababa yun, nakakaalala ba kayo pagka di ba alam mo yun? Loyalty. Kasi number one po yun yung customer's loyalty. Napakaganda po na i-practice din po yung mga ganun. Sa paggawa naman ng system, ikaw na mismo kasi yung gagawa ng system mo kasi yung system ko dito pwedeng hindi applicable sa lugar mo. Ako po, ang paniniwala ko po pagdating sa negosyo, ma'am. Kahit anong ganda ng serbisyo ko sa'yo, ma'am. If I don't get your trust, it's not a deal. Yung trust, napaka-importante nun Parang everything else will follow. Yes. Natuwala sa'yo. Tama po. Sabi ko nga, yung bumiyahe pa lang kayo papunta rito, palagi ko nakuha ko ni trust ninyo Siyempre, kahit napanood nyo na, magaling magsalita sa social media, magaling mag-vlog yan, ganyan-ganyan. Baka magaling na mag-edit ng video yan. In actual, baka hindi naman ganun. It's for you to find out. Kaya kayo dito ngayon, nakakausap nyo ako. Hanggat maaari, sinusulit ko po yung oras na nandito kayo. Kumbaga, to be followed na lang yun. Yung pala talaga, parang nanonood ka ng live, sir, no? Baka may gusto kang i-shoutout, sir. Shoutout, Velarde family. Ako po, pag nagbi-video ako, lagi akong nagre-request ng permission. Pag sinabi niyo, pag mo kami labas sa video, hindi ko kayo lalabas. Pag sinabi niyo po sa akin na pwede kayong lumabas sa video, syempre, I will do that. On your case, syempre, if you want to do a low-key, okay lang po yun. Ang gagawin lang po natin is, pwede naman na kayo mag-request sa amin na, kunyari, pa-promote naman kami ng water station namin. Video kayo doon, sir, tapos send niyo sa akin via Drive. Upload namin sa page namin. Pwede po natin gawin yan. Yun po yung tawag namin na digital marketing na,
dito pala sa lugar na to, may water station na dito ng Watermax. So at least kahit paano, yung mga taga Novali doon sa inyo, uy, may water station pa dito na gawa ng Watermax, subukan natin. Meron akong mga client in San Fernando, La Union. Yung kanyang water station, Quad del Oro ang pangalan niya. Nung pumupunta pa ako sa mga water station, ma'am, sabi niya, sir, hindi ko na-expect na kahit liblib kami, pupuntahan kami. Ang common na sagot daw sa kanila, sir, is napanood daw sa vlog na may water station doon. So for somehow, sir, nakatulong eh. Opo. Isipin mo, nasa looban na siya. Nagandahan sila sa building, nagandahan sila sa serbisyo na meron yung owner. Kahit nasa looban, hanggang ngayon po, buhay na buhay yung water station nila. Parang support. Support namin sa inyo. So, yung mga client namin, kung may panahon po kayo at gusto nyo pong ipapromote yung water station nyo, mag-video lang kayo doon kahit di kayo nagsasalita. O kaya kahit magsalita kayo, okay lang po yun, pwede po yun. And then, isend nyo po sa amin yung video, upload namin sa page namin. Sige. Pero malamang po, 100% gagawin na. Gawin nyo po yun. May sabihin po ako sa inyo off-cam. Nasarapan si ma'am sa tubig eh. Opo, kumbaga parang yung tubig, nasang tubig talaga siya. Oo, na may aftertaste. Ako po iniinom ko tubig na mainit, ma'am. Healthy kasi to. Little bit warm water. Mas healthy yan. Kapag kasi warm, sir, ang heart attack sa puso natin, sir. Anything na effect ng malamig, boss, is magsikip, mag-compress kapag ka malamig. Pero warm, hindi compress. Every morning, sir, tip ko sa'yo, inom ka ng little bit hot water para maganda yung movement mo sa umaga. Piece of advice. Nowadays, sir, umidad na tayo eh. Dapat po medyo maging health conscious na tayo. Ako ngayon, ang iniimbisan ko na yung health na po eh. The last time ng timbang ko, January 104. Ang laki ng difference. Oo nga, pinapanood ko yung mga previous video ko eh. Sabi ko ba yan? 80 na lang ako ngayon. Isa to sa key. Kung kaya mo lagyan ng lemon, lagyan mo. Ay, nabilyo na pala yung package 9. Wow, supply contract. At nag-down kayo ng 200. Wow, grabe. Walang kawala. Ang package 10 po, parang bumili ka ng dalawang package 9. Yun yung katumbas niya. Oo, times 2. Kasi 8 yan, oh. Pero sir, this is something different kay package 9 at 10. Si package 10 is twice na matipid kay 9. Okay, parang ganun. Upgraded ni package 4 to 5. Ganun. This is 25% more efficient pagdating sa tubig. O paano nangyari yon? Ang regular water station, sir, pagpasok ng tubig sa unang membrane, magtatapon po ng 50% at makakuha ka ng 50% product. Imagine mo yung 50% tatapon lang yon. Ngayon, itong 10, may 4 pa tayong membrane. So, yung reject water na yun, ibabalik ko dun. Nare-recycle. Technically, sir, 25% lang ang tatapon dito. So, kung nakanawasa ka, napakalaking tipid nito. At the expense of magkano lang, 200 something lang yung difference. Ilang bottles yun? Pag ganun ang setup po, kaya po niya mag-produce ng 24,000 gallons per day. Doble. From 12,000 to 24,000. Baka napanood ko lang dito yung sa alat. Yes, kapag maaltan tubig na pipilter nito, sir, magbabago siya ng capacity, liliit naman. Hindi na kaya 24. Liliit siya ng sobra kasi maalt na yung tubig. Pero kung sa inyo, gagamitin mo, nawasa yung water supply ninyo, I will highly recommend ito kung nawasa yung supply ninyo. Pero kung hindi kayo nakanawasa, naka-deep-well kayo, kaya na yung 9, okay na yun. Pero kung kayo, siyempre, nagtitipid kayo sa tubig, siyempre, dahil binibili niyo yung tubig I will recommend yung 10. Kung 3,000 container per month, ang liit nun, sir. 3,000 container po ito, divided by 30. May 100 container lang per day yun. So, kung sabihin mo kada container, sabi ko piso, yun ang puhunan mo. Everything na dinodoble natin, kalahati, di ba? Kaya mapansin mo, doble yung monitoring center na flow meter, doble lahat, doble yung quadruple membrane, pati RO pump mo, 2, 4 ang motor nito, 3 tangke. Ang daming, di ba? Kung napansin mo noon, hindi ko masyadong nire-recommenda yung 10, di ba? 9 lagi 9. Nowadays, nire-recommenda ko yung 10. Bakit? Kasi na-perfect na namin yan. Yung una nag-avail sa akin yan, during pandemic pa. Boss, 5 years na. Hindi pa nasisira mga makina. Yun yung on trial ko. After 5 years, ayos yung makina. Sabi ko, push na natin to. Specifically, nabuo yung system na yan dahil sa may client ako somewhere in Mindanao na nagka-problema sa tubig na maalat. Kaya nabuo yung system na yan. Sabi ko sa kanya, ganito gagawin natin. Sinulusyonan ko yung problema, papayag ba, ganito gagawin natin. Liliit ang capacity, pero ito yung babayaran mo sa akin. Yes, sir. Basta masosolve yung problema ko. Kikita pa rin naman siya. Actually, yung unang-unang design po na yan was started doon sa Bulacan, sa Bukawi.
Ginawa ko na yan. Natatandaan ko pa yung client ko doon, si Ma'am Pasing Ati Pasita Parulan, yung may-ari ng fireworks doon sa Bukawi. Sila po, buong angka nun, nagpa-install sa akin ng water station. Mula doon sa unang anak, kay Sir Jobo. Tatlo yun tatlong makinang binili sa akin Sir, hindi ko client talaga yun Client ng ibang company yun na hindi na maayos yung makina. Tapos tinawag ako, nasolusyonan ko yung problema. Nung masolusyonan ko yung problema, sunod-sunod na yun. Kasi kabisado nila yung takbo ng Na-installan ko sila sa Batcha, sa Bukawi, iba-ibang location. Hanggang sa bahay nila, na-installan ko yun. Nung lumaki po yun, sir, that was 2016. Doon ko na-start ito. Pero hindi pa siya commercialize. Siya lang yung sinuplayan ko nung. Hanggang ngayon, okay yung kanyang Kasi sa Bukawi, maaltan tubig Pero hindi lahat. Some of the area maalat. Naulit lang ulit doon kay Sir Maki sa Mindanao. Tapos ginawa ni Sir, pinost niya sa Facebook yan. Ngayon, pinagtawanan ng mga installer yan. Binash yan, sir. Binash. Hindi pwede yan. Ganito, underpower na. Dami-dami membrane. Ganito lang yung pump. Ganito. They keep on barking na hindi naman nila alam ano yung situation ng tao. Siyempre, of course, makita nila, pinost lang na ganon. Yes, hindi yan applicable sa Maynila. Kasi yung setup na yun, magiging mali yun dito sa atin. Pero yun yung kailangan niya. Sir, hanggang ngayon, walang problema yung machine niya. Yun nga yung maganda, sir, sa inyo Talagang personalized. Personalized po siya. Yung taga Batanes na kliyente namin, 3 taon na yung Batanes. Sipin mo, Batanes, itong pinakabit sa akin. Hanggang ngayon, walang problema yun. Pero ang unang-una talagang bumili sa akin yan, na hindi ko makalimutan, yung taga Digos. Yung engineer na gumagawa ng yelo, yung taga Micronesia, siya ang unang-una bumili. During time ng pandemic, sir. Sa negosyo natin, boss, kung sino yung gumagawa ng produkto natin, huwag yung titipirin yun. Kaya sabi ko sa mga client ko, sir, eto kako, head chef to Kasi package 10 na yan Sous chef kako yung 9 Yung iba kako, helper na lang 10 out of 10 na yan Sa ngayon, wala pa ako nakikitang pwede kong i-upgrade sa 10 Ang pwede ko lang ilagay dyan, alkaline, mineral, pie water. Yun na lang ang pwede kong i-upgrade dyan. But technically, dahil hindi mo kailangan, hindi ko nire-recommenda. Kung napapansin mo, boss, pag nag-o-offer kami dito, kung ano lang yung kailangan mo. Actually, pwede nga kitang alokan, sir, lagyan kita alkaline, sir, lagyan kita mineral. Pwede ko gawin yun Kung talaga gusto kitang makabenta, start mo muna yung negosyo. Pag malakas na yan, kumikita na yan, tapos maraming naghahanap sa'yo ng alkaline, maraming naghahanap ng mineral, saka ka bumalik sa akin. Para magdagdag. Marami pong nag-i-install niyan, sir. Siyempre, ang gusto makabenta. Ang point ito, kapag binigyan kita ng ganito, tapos nilagyan kita, oh, sir, lagyan mo alkaline. Sir, lagyan mo ng mineral. Pwede ko gawin yun kasi baguhan ka hindi mo alam tapos pag na-install ko sa'yo, boss, hindi pala mabili sa inyo yun. Na sana nagagamit mo yung pera mo pambili ng container, pambili ng pan-deliver, So, yung 10, okay yan. Yung 9, okay yan. Pag may naghanap ng alkaline, survey mo muna. Ilan bang tao naghanap ng alkaline doon? So, worth it ba? Yung 2-3, bibili ka ng makina para sa kanya. Kikitain mo ba yun? O not unless, ima-market mo yung alkaline. Sa amin, ma'am, may mga ganyan kaming situation. Hindi naman sa machine. Puro reklamo doon sa management niya. Kasi baguhan siya sa negosyo Sir, ganito, na-stress ako, ganyan-ganyan. Pero order ng makina sa akin. Nakakatatlo na. Client mo yun, ate. Yung taga-Ilocos mo. Kasi lumalakas yung business niya, reklamo siya, hindi daw makasupply yung yelo niya. Di bili siya isa pa. Kung hindi yun satisfied, ma'am, sa produkto ko, hindi yun bibili ulit Pag lumakas business mo, mayaman ka na, sir. Pag nag-branch ka, sa akin pa rin yan. Yes po. Di ba? Kanina, mga engineer yung kausap ko, ma'am. Hindi sila makapag-tailor fit ng isang water system. Nahihirapan sila kasi hindi pa nila alam kung gaano kalaki ba yung establishment na gagawin. Ang number 1 na kailangan ko, ano yung water quality na pipilterin ko? Pangalawa, gaano kadaming tao ang gagamit to? How many cubic yung kailangan nyo per day? Baka mamaya, hindi pasok doon sa requirements. For example, nakaka 10,000 cubic metric kayo. Yung system na nagay ko, pang 5,000 lang. Kapos. Ako, ma'am, kahit wala ako dito, kayang-kaya po kayong assist ng mga staff ko. Marunong na po yung mga yan. Talagang binakanti ko po yung showroom ko kasi sabi dating daw yung mga taga Nubali. Kung dumating kayo, meron din tayong mga walk-in kanina, no? Tsaka napanood yung mga videos ko, puno to. Minsan, 11 client, iba-ibang lugar, sabay-sabay dito. Yung iba, nandun na sa kabila. One day ba yun? One day lang, mahihirapan kaming i-accommodate lahat. Pero lahat naman sila satisfied. Balik tayo dun sa topic natin. Okay, paano po ba yung approach ng alkaline at ng mineral water at ng purified water? Sa DOH natin po, there are 2 kinds of water lang na kinakategorize natin. Ito yung safe drinking water at yung pure drinking water. Itong pure drinking water po, ang kasali po dyan, distilled, purified, anything na water na ang parameters po niyan is 10 ppm and below, parts per million. Yun po yung tinatawag na purified water.
malinis na tubig lang. As in, pure water lang siya. Ito namang isa, safe drinking water. Safe drinking water, ano yung included doon? Pasok na po dyan yung alkaline, mineral, spring, natural na tubig na malinis na pwedeng inumin, deep well na malinis. Di ba? Dati nainom natin yung deep well. Pasok sila doon, basta walang bacteria. Is considered as safe drinking water. Spring, balon, anything na malinis na tubig na pwedeng inumin, around 10 ppm pataas to 600 ppm na walang bacteria is considered as safe drinking water. Okay, ano ba yung mga pinagkaiba ng lasa? Kapag ka hindi ka sanay sa pure drinking water, ang lasa mo dyan is medyo mamait-mait kasi pure water lang siya. Sabi niyo, ma'am, yung tubig namin manamis-namis, so sanay ka sa purified water, ma'am. Ngayon, paano naman yung mga taong hindi sanay sa purified water? Pag hindi ka sanay sa purified water, ang lasa mo sa purified mamait-mait. Si safe drinking water po, kung nakainom ka ng mineral water like Summit, Evian water, yung mga yan. Yung Wilkins, Depende. May Wilkins Pure tsaka Wilkins Distilled. Parehas lang yun. Pag-usapan natin si Nature Spring. Siya ang pinakamaraming klase. May purified, may distilled, may alkaline, meron siyang mineral. Babasahin mo yung label ni Nature Spring when you're buying. Si Le Mineral naman, from the word Le Mineral, talaga mineral siya. So babasahin nyo rin yung label. Dito sa atin, sa Pilipinas, kung mapapansin nyo, pag nagbukas ka ng refrigerator ng mga department store, puro purified yung nakikita mo. Bakit ko binabanggit yun, yung mga brand? Iba-iba kasi ng marketing strategy yung pagbebenta mo ng purified at ng mineral. Wilkins Pure, nothing can be pure. Simple lang. Absolute. Just a water, parang ganun eh. Samantalang itong sila Summit, pag nag-market, the official drinking of the Filipino athlete. So, tinatarget nila ibang market. Yung pure water, tinatarget is yung tubig ko malinis, masarap inumin. Okay? How about this one naman? Si Alkaline, si Mineral, sila Summit, yung iba-ibang mga brands na nagbebenta ng mineral water. Ang approach naman niya is gusto niya magbenta ng healthy drinking water. It's not just safe drinking water. It's not just pure. It's healthy. Kapag healthy drinking water ang approach mo, sabihin nyo nga sa akin yung mga food or gamot na healthy kainin or inumin na masarap. gulay. Gulay, gusto nila karne, acid, vegetables, alkaline, same thing. Pero it doesn't mean na unhealthy siya. Kung sanay ka kumain ng gulay, sarap ang ka sa vegetables. But if you are not a vegetarian, di ba? Carnivorous ka gusto mo karne. Mahilig ka sa soft drinks, acid po yan, mga yan. Which is, kailangan mo rin naman kumain ng unti-unti. Huwag lang sobra. Anything na sobra, masama. Iba kasi yung masarap mo, iba yung masarap ko. Alam mo yun, iba-iba tayo ng taste. But most of the time, sabi mo nga, kapag ka hindi healthy, masarap. Pero pag healthy, hindi masarap. Parang nasanay tayo ng ganun eh. Ang pinaka-key point natin dito, purified water. Hindi healthy yan, pero malinis. But the alkaline water is healthy. Pero ngayon nga, may aftertaste. Kasi ang nainom mo yung mineral, nainom mo yung alkalinity. So technically, hindi po ganun ang lasa nun. Wala nang minerals, walang alkaline. It's just pure. Kaya siya manamis-namis kasi yun yung natural lasa ng tubig. Now, pagdating naman sa alkaline, sa minerals, mineral water, yung mga nalalasahan mo, yun po yung minerals na meron sa tubig. Anong lasa ng calcium, anong lasa ng sodium, anong lasa ng phosphorus. Ang alkaline, nakukuha mo sa gulay, nakukuha mo sa ibang pagkain. Tsaka, too much alkaline is not good din. Baka mag-gastro ka. Hindi pwedeng labanan mo yung acid mo na puro alkaline yung iniinom mo. Hindi pwede yun. Pag acidic ka, mag-alkaline ka. Di ba? But again, it's not therapeutic claim. Kumbaga, hindi po siya nakakagamot. Nakakatulong lang siya to boost our immune system. Pag binigyan kita ng alkaline water, at binigyan kita ng purified water. Si purified, di mo, naubos mo ng isang bote, nabitin ka pa. Pero yung alkaline, lagay mo sa'yo, ang hirap inumin kasi mabigat eh. Konting inom mo lang, okay ka na. Makapansin mo yun. Gusto mo, pagbiyahe niyo, pag alis niyo rito, bili ka sir ng Summit. O bili ka ng Nature Spring na nakabote na pH 9. Tapos, pa-cool down mo, huwag mong inumin ng malamig. Tapos, tikman mo kung ano yung lasa na sinasabi ko. May inom mo ang tubig na masarap talaga pag hindi po siya chilled. Ito, iniinom ko, mainit. Nalalasahan ko yung tunay na lasa niya. Kasi pag malamig, parang laging sumasarap eh. Kasi refreshing. Yun ang difference. For example, ma'am, ganito. Pabili ako ng mineral water. Pero purified pala binibili. Yung tauhan mo, binigyan ng mineral water. Pag inom ng client mo, ito lasa ng tubig ko. Na-confuse na siya. Purified yung binibili niya. Sa atin sa Pilipinas kasi, naging generic na yung mineral water. Oo nga. Pabili nga po ng Colgate na close-up. Toothpaste ngayon, tawag na Colgate. Di ba toothpaste yun eh? Minsan nga, pag bibili ako na 1 soda please, what kind of soda? Kasi generic.
Kumbaga, marami. Sa pag-inegosyo natin, kapag nag-alok tayo ng tubig, kailangan alam talaga ni client yung binibili niyang tubig. Kasi mami-misinterpret tayo eh. For example, hindi naman pala sanay uminom ng mineral water, purified pala binibili. Bumili siya, mineral water. Binigyan na ngayon ng mineral water. So yun. May mga client kasi kami, bumibili sila ng alkaline or mineral water para sa sarili nila. Ang alkaline water po supposed to be dapat makonsume mo siya ng fresh. Pag hindi mo siya na-consume ng fresh, hindi na po siya effective na alkaline water. Pero dapat makonsume. Makonsume mo within a day. Kaya mga alkaline water sa ibang bansa, nasa bote po siya na sealed type na babasagin. Hindi sa plastic kasi nag-react po siya sa plastic. Gusto mo makita yung demo ng alkaline? Sige, boss. Subukan natin kay Daniel. Ganito mo yung kamay mo, tapos sa likod. Yan. Yung paa mo, 45 degrees. Ngayon, ang gagawin mo, try mo akong buhatin, ha? Dadahan-dahanin ka ba? Buhatin mo ako. Gina-press. Bubuwal siya, di ba? Isa pa. 1, 2, 3. Nabubuwal siya. Okay, ganito. Hawakan niyo po siya dito. Subukan natin, ha? Bubuwal pa rin siya, di ba? Walang nagbago. Ito po yung alkaline filter. Tawag po dito is bioceramic tourmaline balls po. Okay, nag-activate po siya when the time na na-expose sa tubig. Okay. Ma'am, yung tubig mo, akin na lang. Ha? Di ba ang tubig? Pagka dumaan po dito, na-expose na siya. Once again, ma'am, ito, hindi ko napapainom sa'yo. Dututin mo na lang mabasa yung kamay. Okay. Okay, ma'am. This time, ito lang po ang hawak sa'yo. Huwag mo i-touch. Okay, ha? Daniel, ha? Same, ha? Yung kamay mo nabibiyak. Takas niya. Layo ka, ma'am. Layo ka. Ang lapit ka. You want to try, Bench? No. Ayaw, try mo. Diba? Ramdam mo. Basta layo ka. Kaya buhay That's nito. This time, siya naman. Okay. Ikaw mo yung magbababa. Okay. Yung gagawin mo, ibababa mo siya muna. Just one. Ayan. Nabubuwal siya, di ba? Kaya nito. Oh, nabubuwal talaga eh. Ma'am, lapit ka, ma'am. Kahit wala Kaya ba? kung ano? Okay. Yan. Okay. Game. Ma'am, layo ka. What? Same water, di ba? You dip your hands. Since basa yan, punas mo na lang dito sa neck. Yan eh. May punas mo sa damit mo. Kasi mababasa siya. Okay. 45 degrees, same tayo. Try it. Good job! It boosts your energy. Everybody has an aura. You are a living thing. You are human. Every human being has an aura inside. Ginawa niya, nilabas lang niya. This stones is from the mountains. We call it the bioceramic tourmaline balls. It's a natural stones na kukuha sa mountains. Now, if you expose on that, hindi siya kryptonite, malakas ka. Ito po yung filter. This is the filter. Interesting, right? Yung package 9 mo, pwede mo lagyan nito. It's only 40,000 pesos. Ito, ma'am, sa inyo na to. Ito po, ang gagawin mo dito, may dust pa siya ng alkaline. So, ang gagawin mo dito, ma'am, luglugan mo lang. Tapos, yung stone, huwag mo itatapon. Huwag mo inumin yung stones. Ang diskarte natin dito, ma'am, itapon mo yung laman, and then keep the stone. Tuwing iinom ka ngayon, lagay mo dito, tsaka mo inumin. From purified water, it will turn to alkaline water. Pag na-exhaust na siya, hindi na siya effective. Pagka nabibiyak-biyak mo na yung bato. Technically, mabot ng 6 months. O, yan, sa inyo na. Regalo ko sa'yo. Kasi bumili ka sa akin, sa'yo na. Di ba meron kang cellphone na ginagamit? This is radiation. Halika dito. Ikaw yung na-expose, di ba? Come here. Di ba gumagamit ka ng phone? Yeah. Cellphone is mataas ang radiation. Hold my phone. Do it again. Again. Okay? See? Wala na. Wala na. Naka-power. Wala na. Kasi radiation. If you will expose again, Hooks lang eh. Okay, game. Sige. Yeah. do it again. Okay, try. See? Now, hold the phone. Ngayon, pinapakita ko sa inyo, gaano kalakas ang radiation ito. Mag-alkaline na tayo. That's why nakapapanood mo sa vlog ko. This is a detox Saturday. No gadgets, no phones. One day. We have a detox day. We're always doing that. Hawak mo lang yung phone, di ba? How much more pag naka-charge yan?
Mas malakas yan. Never use your phone while charging. Kakaiba, no? Dot mo lang. Ay, ngayon, mayroon ka ng stones. Imagine mo, ininom mo siya. Di nasa loob na siya ng katawan mo. Hindi ko lang mapainom sa'yo kasi yung nilagay ko dyan po is not yet wash out. Kumbaga, may ano siya, dust. Oh, not unless ito, na-wash out na, tinapon mo na yung laman, lagyan mo ng bago, and then pwede mo na inumin. Huwag mo lang ibababad kasi pag binabad mo, babaho yung tubig. Kaya sabi ko, itapon mo yung laman, leave the stones, every time na inom ka, dyan mo isalin, tsaka mo inumin. Kung di ka bumili sa akin, wala ka niyan. Baka sabihin mo, nasa isip mo lang eh. Kahit ulitin mo yan mamaya. Kahit kayo, magsubukan kayo. So yung order mo, you can add alkaline if you want. Siyempre, pagpahabol, medyo mahal na yun. Siyempre, re-reinstall namin, weldingin namin. If you consider nalagyan ng alkaline, sabihan mo lang kami before i-deliver yan. In case lang. Sabi ko nga, kung pang sariling gamit nyo, pwede may paligo yan eh. Hindi para magka-power. We are exposed to the free radicals. This is the free radicals. Hangin pa lang, environment pa lang natin. Pollution pa lang ng kasakyan. Free radicals na yan. Sinisira niya ang katawan natin. In alkaline, pang ligo mo, it's good. Pinaka-advice ko, expect the unexpected. Stressful yan. Pero lahat naman ng bagay na stressful na susolusyonan, basta may tiwala kayo sa amin. Kasi pag nawala na po yun ang mabigat. Yes, ngayon, mataas ang tiwala ninyo and whatsoever. Yung tiwala na yun, kapag nai-stress ka na kasi you don't know what's happening, tapos may mga customer ka na medyo stressful din na i-assist, minsan yung stress mo, nababato mo sa amin yun sa opisina. Tandaan niyo po kami, kakampi niyo po kami. So, may problema, ayusin natin. Ganun po siya. Anything na step na gagawin ninyo, pwede niyo po i-consult sa amin, assist namin kayo. Kasi dito lang naman kami. Ang pinaka mahirap po sa negosyo na pag tinatayo mo na, hindi mo alam yung nangyayari. Kumbaga, bago kasi sa lahat sa'yo yan. So, sa una lang po mahirap. Pero once na na-overcome mo lahat yan, may minahan ka na. Pinaka magandang gawin nyo is make a good inventory sa bote. Sa machine, wala na kayong tindihin eh. Yung bote lang, kasi malikot yung bote. There are times na yung bote mo, ninanakaw na ng mga customer mo. Gusto mo maglagay ng metro? I-add mo na lang. Pag nalagyan mo ng metro kasi yan, lahat ng tubig na lalabas, bilang mo. Mas napapadali nila yung pagmamanage mo sa business. Pero ang mabigat talaga, yun nga, yung pinag-interesan yung galon. Pero don't worry kasi malaki naman yung makina mo. Solution po talaga, you have the best machine and a good service. Kung pangit ang tubig mo, yung bote mo na bago, i-refill na sa iba yan. Lilipat kung baga. Lilipat yan. Pero kung maganda po ang produkto mo, hindi lilipat yan. Ngayon may mga bote na sila na galing sa ibang water station. Sa'yo pupunta yun kasi gusto nila yung tubig mo. Tapos kung gusto pa nila yung serbisyo mo, kahit hindi na sa'yo yung bote na yun, ipapa-refill sa'yo yun. So lahat po ng advantage nasa malaking makina. Yun ang totoong realidad sa negosyo na yan. Thank you so much. Salamat, sir.